Okay na ba kami dyan? Okay na. Guys, tara. Idol to ng bagong silang. Tignan mo yung mga trophy niya. Ayan. Dami na. 2018 MMFC First Overall Champion Slap winner. Ito mga BS to sigurado itong mga nasa baba na mga kalapati. SK. Pasok. Ito SJ. 2000 ano to? 2021? 22. 22 summer race. O 21. Ito 21. Pasok World Champion sa MSPC. MSPC saan ba yan? Kay Emong. Kay Emong. Ito ako alam na ito. Sprint na ngayon. Ito kay sa BF. Ito yung second overall sa BFRC. Oo, yan. Ano to? Sprint Sprint. race sector. Di ba, asan yung ano mo? Sa Port Overall. Wala Wala pa, hindi pa nagawa. Fourth overall. Ito, ganda naman na ito. Yan, sa yan. Ganda naman na ito. Yan, sa yan. Kalaro mo yan. First overall champion, may club ako dati. Oo. 2018 yun, siya yung nag-first overall champion. So mamaya pag-usapan natin yung mga yan. So pinagtatanong ko rin itong mga ibon niya, paano niya nililipad to. So mamaya, tignan natin yung mga sikreto ni Sir Atlin Vicente. Idol ng bagong silang to. Sinusubukan mo ito ng mag-isa ka may gawin? Hindi. Nag-agisa ka nila. Pagka ikaklak mo, huliin mo sila dito. Diyan, pag alam kong iinom na, abang umiinom, pagtapos kukunin ko na sila. Ganyan na. Naka-play na to. Dito ka bro, para makikita yung kapugian mo lalo. Yan. Hindi natin sasaripin to, hindi na lalabas. Hindi. So guys, nandito tayo sa isang idol ng bagong silang. So si Sir Atlin Vicente. So siya hindi pa naman ganong katagalan. Parang dati nag-ibon ka sa Minto, no? Oo, minto. 2000 na yun. Mga 2011 siguro, 2010. Oo, ganun. 10 ka Minto. Oo, tapos bumalik ako 18, 2018. Ganun. 19. So yung 2000, hindi kasi kami nagkatagpo nito kundi dalawang magandang lalaki sa bagong silang. So si Sir Atlin Vicente, marami rin ito pinanalo talaga dito sa bagong silang. So nag-umpisa siya ng 2018 uli. Ako kasi 2011, 12, 13. Diretso na yun sa'yo yun. Hindi naman sa akin lahat. Hindi nga dito. Hindi ako naglalaro nun. Sabi ko, may bakit galing nito mga skero na to. Diretso, taon-taon, after 5 years, diretso. Sabi ko, balang araw, gagayahin ko. Guys, yung balang araw, natupad talaga. Talaga si Sir Atlin Vicente. Yung dire-diretso kasi noong 2018 hanggang 2018, 2018 siya, di ba? Naglipad. So, yung pagkatapos ko na yon, so dumating yung isang mabilis na nag-iibon. So, hanggang dire-diretso na rin kasi siya 2018. So, 2018, nagsimula kang Ulit ng race. Tapos, Hanggang ngayon. nalo ka na agad dun, di ba? Oo, overall agad. Sa MMFC. MFC. So, 2018, nag-overall champion agad sa MMFC. So, may club din ako noon sa Talapan Sears Club. Ang 2018 ko rin na binuo yun eh. Siya rin yung nag-first overall champion. So, ano bang bloodline na ginagamit mo? Yun, ito, yung mga Android din na, no? Android. So, Android. Inansagan nila ng Android kasi yung ibon na yun, nag-champion ng sprint, nag-champion ng pan race, nag-champion ng middle, yung semi-derby, motor prizes, nanalo. Tapos sinampa ko ng derby MFC, champion pa rin. Champion. Kaya tinawag siya nag-Android. Magaling yung ibon na yun kasi yung tulin din talaga. Blue ba rin ang kulay? Checker. Yung isa? Yung isa, magkapatid checker, yung isa, blue bar. Blue bar. Yung pangalan. Alam ko yun eh. Kasi nilaload, nakikita ko yun sa sa loading eh. So, 2018 may club ako. Siya yung nag-first overall champion.
2019, 2020, tinigil ko yung vlog ko. Kasi daming bakukulit talaga na pansier na, alam mo naman yung iba pasaway, oh. Alam mo naman yung iba, yung parang, sabi nga nung, yung narinig ko na isa sa, sa kalapatids din yan eh. Sa kagustuhan manalo, minsan sa kagustuhan mong manalo, nakakalimutan mo ng maging mabuting tao. So wala silang pakialam, basta ang gusto lang nila, pumabor lagi sa kanila eh. Yung decision ng club. So, yun yung mga ayaw matalo. Baka kasi yun yung mga pampuling nila, pambili ng gatas sa kapala. Ewan, pupuling ko muna to, baka sakali, wag ganon. So yung pansugal ay pansugal, yung sobra lang para sa naipon o para sa pamilya, o yung sobra lang, yung para sa pamilya talaga. So pagka ganon ang ginagawa nyo, mas magaan yung pag-iipon. So kagaya dito, kung nakita nyo lang yung lop ni Sir Arklin Vicente ng 2018, 4-5-4. Umakit pa si Noble dun. Oo, sige. Sabi ni Noble, wala talaga sa kulungan. Oh, di ba? Wala sa kulungan yung ibon. Ay, yung galing ng ibon, nasa ibon talaga. So, nasa ibabaw lang ng CR, di ba? 4x4, nasa ibabaw. Ang galing ng ibon. So, eto muna, ayaw ko palampasin, baka makalimutan ko yung tinanong ko sa kanya dati. Ewan ko kung nakakalimutan na anuhan niya pa, kung natatandaan niya pa. So, tinanong ko siya sa Arklin Vicente, bro, yung ibon mo ba, kung natatandaan mo ba to, yung ibon mo ba, gaano katagal lumilipad? Hindi talaga. Di ba? Tinanong ko sa kanya, ang sinabi niya sa akin, matagal na yung 15 minutes to 25 minutes. Oo, matagal na yun. Derby yun. So, bakit ganun? Siguro, pag parang pinaka-pahinga na nila yun. Saka malakas na sila. Oo. Kasi, hindi sila aabot ng ganong kalayo bago mag-derby kung mahihina yung ibon. So, hindi na natin kailangan bugbugin ng bugbugin. So, guys, lahat ng pansier, iba-iba ng sistema ng pag-aalaga. So, merong iyang sa talagang bugbugan ng mga ibon. Depende sa bloodline, alam ko eh. Depende sa sa mga naranasan. Kasi pag naranasan ng isang bloodline na gano'n ang sistema, isang oras sila palilipa rin, yung ibang bloodline, pwede naman ganito lang naman ang oras ng paglipat, okay na, nag-winner. Depende talaga sa Malalaman nyo lang yan, observation. Observation. Dahil nga, yung mga ibon nyo, kayo yung nakakakita. Araw-araw nyo kasama yan dito. Araw-araw nyo kasama, kaya ma-observe nyo, pati sa paglipad nila, ay, ayaw naman lumipad nito, parang 15 minutes, minsan parang maano ka pa eh. Ay, bakit tayo lumipad ng ibon ko? Kasi mainit ka sa iba dahil isang oras, di ba? Pag pinilit ko, ano mo mangyayari? Dadapo lang dun sa school. Ano mangyayari? Pero mainit ka sa iba na, na isang oras mainit. Oo, hindi ako naman. Galing naman ng mga ibon nito. Pero, sa akin, pag pinilit ko talaga, dadapo na sa school. Pero Pero na, nag-aaral na ron. may dalang Kodi ko. Pero yung kasi guys, malalaman nyo yung ibon nyo na okay na kasi sa kanya yung ganun kahit hindi lumilipad sa datingan ng ibon, di ba? Makikita mo yun dahil nga yung ibon mo na hindi lumilipad, 15 minutes lang ang nililipad, tapos yung ibang mga pansier eh 2 oras, 1 oras kalahati, pero naunahan pa ng ibon mo. So, ibig sabihin, okay ka na dun sa ganung sistema na 15 o 25 minutes, okay na ako dyan, di na ako pakasunog sa araw. Ang ginagawa ko, ano na lang, nangyari, pinalipad ko ng alas 7, pamonda. Lumipad ng 15 minutes, bumaba. Hindi ko pakakainin yun. Maya-maya, paliliparin ko ulit. Saglit lang, siguro after mga 20 minutes, palipad ulit. Pag bumaba ulit, ng mga 15 minutes, okay na, hindi kalahating oras na yun. Di ba? Ang importante lang, hindi sila nagdadapot. Hindi, kasi pag nagbugaw talaga ako, as in nagbugaw, doon nga pupunta sa school, pila-pila doon, nag-aaral na sila. Nag-aaral. So yun yung sistema ni Sir Arklin, kasi tinanong ko yan kasi dati. Ako lagi guys, curious ako dun sa mga nagcha-champion na tao. Kahit sinong tao na pansier na nagcha-champion, gusto ko malaman kung ano yung ginagawa nila. So si Sir Arklin, curious din ako dati. Na kaya nga tinanong ko, bro, gano'n lumilipad katagal yung ibon mo? Sabi niya, 15 to 25 minutes. Okay. Alam ko na sa sarili ko na yung ibon, pahinga na lang kasi patak na sa training. Doon ako, hindi ako nagtitipid sa training talaga. Doon naman ako hindi nagtitipid. Hanggat may training sa track, sampa ng sampa. Sampa ako ng sampa. Puling ng puling. Puling. Para may
Saka sa tao, patok. Pampalibre. Ganun lang, kasi ano lang naman tayo eh. Simple lang naman eh, hindi na tayo kailangan ng... So, mabait na fancier. So, pag makikita niyo yung ibon niya, kukunti lang. Ilang piraso lang naman. Oo, pili kasi ako sa ibon, di ako basta May 50 ba to? Wala pa nga eh. ano? Wala pa. So, yung mapili sa ibon, si Sir Carlin, nasan yung sinasabi mo na Taiwan dito? Nasa baba. Nasa Bideran. So, mamaya guys, titignan natin yung kapares niya na Taiwan. So, gusto ko lang malaman ngayon, Paano nangyari yun? paano ka muna kung paano ka muna Kumilapit. sistema muna sa pagkakalap. Kasi mabibilis yung ibon niya eh. Kasi kung makita niyo yung kulungan nila guys, pakita mo nga Joy. Simple lang naman to oh. Oh, kumpara mo doon sa nilolok visit ko ng mga talagang malalaki na lock. Simple lang, ganun din. Pagbaba ng ibon diyan, Okay na, huli na. ang maganda lang dito guys, tanongin natin si Sir Arlene kasi kung makikita niyo yung mga ibon, kung sa ibang loob tayo naglo-loob visit, makikita natin yung mga ibon talagang liparan yan pagka nasa loob kami. Kasi nga, ngayon lang nakakita ng maganda lalaki pagpasok ko. Pero dito hindi lumilipad. Oo, hindi lumilipad. Sanay makakita ng pogi yung loob eh. So, tatanungin muna natin bakit yung mga kalapati, kagaya niya, no? Tingnan mo, hindi yan sila, Ayan. hindi sila may ilang. So ako, bago lang ako nakikita. So guys, ito yung isang dapat natin gawin sa mga ibon natin. So etong mga ibon na to hindi may ilap. So yung ibig sabihin nito, yung communication ng ibon tsaka yung may-ari, ganun ka-close, parang ganun. So kampante sila dun sa may-ari na hindi sila masasaktan o okay lang sa kanila na lagi silang nandyan. So, tanongin natin si Sir Arlene kasi parang ilan loob lang ang nakita ko na ganyan. Ang totoo, baby pa lang, hindi pa, yung nag-aaral pa lang ng tumukay, nahiwalay mo na talaga sila. Maaga ka nagwawalay. Oo, maaga. So, sinasabi ko eto na maaga rin nagwawalay. Ako talaga, maaga rin talaga. Pag nakita mo ba tumuto ka? Pag tumuto ka na talaga, as in tumuto ka na yung, kahit hirap pa nga, hinihiwalay mo na yun. Kailangan pumili. Bakit? Lalo na yung malalaking ibon, lalo na yung sumobra taba ng ina. Hinihiwalay ko na talaga agad. Pinadadayat ko na siya para kung sakali magutom siya, tutukan na siya para doon siya nagkakaroon siya ng sa amin, lumalapit siya sa akin, hindi siya nag-ilap. Kasi habulin niya ako eh. Kasi patawa ako eh. Bata doon nasasanay pag baby pa lang eh. Pag matanda hindi ganoon, hindi sila ganoon. Doon magkakaroon ng ilap pag matanda mo na hinihiwalay. So yun guys, gusto niyo yung ito kasi matrabahong rin kasi kailangan ka tumutok sa mga ibon. Tinutok kasi sa kamay. Tinutok kasi sa kamay. So guys, kung may time kayo, gawin natin kung may time tayo para maging ganito. Yung mga ibon tingnan nyo. Ang sarap ng ganyan pagka ganyan yung ibon natin, yung hindi natatakot sa atin. So, ang sikreto pala, nag-aaral pa lang tumuka. Hinihiwalay ko. Iwalay mo na, tapos papakainin mo minsan sa palad mo. Minsan sa palad. Minsan, pa lang hahawa ka pala ng patuka. Malapit na sa sayo. At dadapuan na sa sayo, sa katawan mo. Ayun. Ganun. Hindi, kasama na yung paggutom doon. Siyempre, gugutom yun eh. Oo. Medyo, takaw na sa patuka. Doon yung na hindi na siya naiilang sa'yo. Oo. Okay lang yan, papakainin ako yan, parang ganun. So yun guys, yung para umamo yung ibon. So kung meron kayong mga ibon na hindi nyo na umpisahan sa ganun, so umpisahan yung gutumin tapos mani-mani, no? Pag sa mga na ako nagbibigay, derby na ako nagbibigay. Minsan, paanris, ganyan. Pero Hindi, pag alam kong may manipis na ibon, dinadamihan ko ng mani. Yung alam kong manipis pa yung ibon. Medyo pa yan. Dadamihan ko ng mani yan para bumuka. Pag bumuka na, yun, hindi na masyado. So mamaya, pag-usapan natin yan, pagdating na, mag-umpisa tayo sa breeding mamaya, hanggang sa paglilipad ni Sir Arlene Vicente. Ito, so mga tinitignan ko dito, yung mga napapansin ko lang dito, para lang makita ninyo yung mga ibon na bakit ganito, hindi sila may ilap. What's up mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!